araw, ako nga po pala si Shalois R. Valencia ng 9 Krypton. At ito ang aking reaction video sa Noli Me Tangere, Kabanata 46 hanggang 60. 46 hanggang 60. Sa gitna ng isang mayabong na gubat ay naghihintay si Pablo ang isang buod ng kabanata 46 hanggang 60. Sa gitna ng isang mayabong na gubat ay naghihintay si Pablo ang isang lalaki kay Elias. Patungo sila sa isang yungin na kung saan ay may naghihintay ng mga 12 o 15 lalaking marusing ang mukha at damit. May isang lalaki o natila nakatingin sa ulan. Nagkaroon siya sigla nang makita si Elias. Pinag-usapan nila na ikayain si Iparan na umalis sa kanila dahil tayo silang nakaranas ng pang-api. Araw ng linggo, rinitalik sa bayanan ang sigawan sa sakungan. Sila Silo at Bruno ay nakipag-usap kay Lucas para magkaroon sila ng buunan sugar kapalit ang pakikiamin sa pag-alsa sa pamumuno ni Jesus noong Igaraw. Sa bayanan naman ay nagtatalo sila Doña Victorina at Doña Concepcion. Walang sino man nagpapatalo. Bawat bako ay lumabas. Tanging si Padre Salvi lamang ang nakaawat sa dalawa. Sa kanila ni Doña Victorina ay nag-shoot niya sa Linares na ipagigan siya at kung hindi ay isisiwalat ito ang kanyang sikreto. Dumating si Ibarra ng mga panahong iyon. Dala niya ang balitang hindi na siya eksoldado. Ngunit nabigla siya na makita si Madaglara at kasama si Linares. Napaalam siya at bumungo sa kaloonan. Nakating siya sa buong paaralan at nakita niya ang mabilis na paggawa nito. Sa gitna ng mga kumpulan ng gabador ay nakita niya si Elias. Ipinakuha niya kay Maestro Juan ang listahan ngunit hindi makita ang pangalan nito. Nag-iusap si Elias na magkita sila at may mahalaga silang pag-uusapan. Nakarating si Ibarra sa tagpuan nila ni Elias. Inakot ni Elias ang matapang niya sabihin ayon sa mga nag-uusapan nila ng magandang lalaki sa mungib. Ngunit nabigla siya sapagkat taliwas silang iniisip ni Ibarra. Magkaiba ang kanilang opinyon pagdating sa reforma sa mabagsik ng mga mahal ng pamahalaan, sa malapit ng mga malakad ng mga gwardiya sibil at sa korupsyon ng simbahan. Magkaiba silang pananaw sa pagbabago at pag-unlad. Para lang malumanag si Ibarra ay kinuwento ni Elias ang kasaysayan ng kanyang buhay. Ngunit tinggal doon pa ng pasya ni Ibarra bagaman siya nakikisimpatiya sa masaklap na kapalaran nito. Inilaka si Ibarra at nagbiling dito na kalimutan siya at mabatiin sa kanyang magkita muli. Lumisan siya habang si Ibarra ay tinatanaw siyang kinakain din. Nag-usap sila ni Sinang at gawin nalaman ang tungkol kay Linares at Madaglara. Nagpasya silang magkita kinabukasan. Sa kalaliman na pagbisikip na ng sementeryo ay nagkumpul-kumpulan ang mga kalakihang tingin ni Lucas. Pinag-usapan nila ang gagawin para lalakay at kung ano ang isisigaw na dumating sa Elias. Nagpapag-usapan ang gawin pagdesisyon na nilang tapusin ito dahil maaaring may sumusunod na sibil. Naiwan sa Elias na Lucas na hindi pa malinaw ang mukha ng isa. Samantala, si Don Filipo ay nakipag-usap kay Los Potasio na sa mga panahon na iyon ay may sikit. Nag-usapan nila ang pagkakaiba ng mag-aaral noon at ngayon. Ang mga topikong umiiral sa kanilang mga isipan ay ang pamahalaan, mga magbabago sa nagdaang panahon, ang mga kababaihan at kalalakihan, at ang umiiral sa kahanan. Bago sila maghiwalay, nagbilin si Los Potasio na kailangan niya makita si Jesus noong susunod na araw dahil may importante siyang sasabihin dito bago siya matay. Ibinigay para sa Bisniente ang sabwatan at pag-alasang mangyayari na inabisal ng isang babae. Si Elias naman ay pinadahan si Jesus ng Ibarra tungkol dito, ngunit hindi ito naniwala sapagkat hindi ito totoo. Sa loob ng pagkakataon rin ba si Elias nang malaman ang imuno ni Ibarra ang dahilan ng pasakit na mayroon siya ngayon. Nagsimula ang punan sa bayan ni Pilat Tiago, kasama sa Padre Salvi, Mayapara, Linares, at Sinang. Sa pamumuno ng pahilig sa kanilang ay pagputol-putol ngunit hindi halata sapagkat ang bawat isa ay may iniisip. Sa pagdating ni Ibarra, tinagulala, napansin siya ni Jezebel, ngunit lahat ay nangitakutan ng marinig ang tutukan. Umuwi siya at imabati ang gamit at lahat ng pwedeng magamit laban sa kanya. Natigil ang ito ng pagdating ng Guardia Civil para imbihan siya sa tanggapan. Bumalik si Elias sa bahay ni Jesus noong, nakita niya ang mga naudlo na maging impake ng mga gamit at inihati si Jesus bintana nang makita ng mga Guardia Civil na parating. Sinunod niya ang sinaglagan at pulis. Wala kang mga nakuha mga sibil. Kinaumagahan, may nakita ng bitin sa isang puno. Lahat ay may nagitin niyang kakakap. Tanging ang masasakang nagpapasin ang kapansin sa mundo ng tutubong damo na makikita sa kasuotan na nakita niya sa mga ng sakristan mayor. Sa nagdaang tingin, nagsimula ang pag-iimbestiga. Si Bruno ay namatay kinagabihan. Si Narciso ay namatay sa paraan ng paglimba. Dumaan tayo at bumaba ang lahat ng saktal. Huling mo kasi Ibarra na hindi nakatapos na naging ng pagkakalit ng mga pamilya ng naroon. Kinang-kita sa mukha ni Ibarra ang kasabihan. Walang nagmamahal, walang tahanan, at tinalikuhan ng salibayan. Sa di kaliwan ay nawilan ng pasyong lahat. Sa pagkakaroon, sinulot na namin niya ang tingin si Jesus sa Ibarra at umuwi. Kinakagahan, nakita lang siyang wala ng buhay sa kanyang dapa. Umabot sa Manila ang nangyari sa San Diego. Iba't ibang bersyon ng nakarating bagamat puro kaulaan ng kay Ibarra at pagpupuli naman ang kay Padre Salvi. Maraming sasabi na dahil sa pagpigil sa pag-alsa ay maaaring may ubiso siya. Dahil sa mangyayari yun, si Kapitang Timo ay nabalisa dahil minsan niya rin nakataupang para si Ibarra kung kaya pinayuan siya ng kamag-anak na magpadala ng regalo sa gobernador general para hindi siya masakay sa gulo. Ngunit naging kaligtaan ang nangyari. Pinagdaan siya, inimbita at pinabakasyon sa hanggapan ng pamahalaan. Dumating naman ang mga despada niya sa bahay ni Tiago kasama si Linares. Sinabi ko kay Victorina na nakakot lamang ng makro sa si Ibarra sa ginawa. Hinatid niya para magbisita. Nag-uusapan ng kasal ni Maria at Linares. Ayon si Tiago na ikasal si Maria at Linares dahil nagabahid ito ng Kapitan General. Kinabukasan, nagunang bisita ang bulwatan ni Kapitan Tiago. Ang dulo mga inchik, mga ayos na Salvi at Sibila. Nag-iusap-usapan ang pagpapakasal ni Maria kay Linares. Sa kanila ay ginagawa lamang gawin ni Maria dahil papasalin na si Ibarra. Nagtungo si Maria sa Aspega. Nakita niya sa isang lumang bangka si Maria sa Ibarra na tatakas. Sandali nag-usap ng dalawa at sinabi ni Maria na si Ibarra ay napahal nito. Umalis na ng dalawa pagkatapos mag-usap kay Maria. Ang isa sa mga aral na natutunan ko sa aking pinanood ay ang katotohanan na hindi maaaring itago. Ipinakita naman po kasi doon sa aking pinanood na kahit gaano kahigpit ang kontrol mo sa kapangyarihan, hindi pa rin matatago ang katotohanan.